Mga kwentong pambata. Ang salamin ni Matsuyama. Noong unang panahon sa lumang bayan ng Japan, may isang lalaking nagngangalang Akiyo na nakatira kasama ang asawa niyang si Sakura. Mahal na mahal nila ang isa't isa at ilang taon na rin silang kasal. Bago sila biniyayaan ng magandang sanggol. Nagkaroon sila ng anak na babae, si Junka. Mabait at simple ang ibig sabihin nito sa Hapon. Ang bilis ng panahon at lumaki na si Junka. Parang kahapon lang sanggol pa lang siya. Pero ngayon nasa ika-7 gulang na at marunong lang magsalita. Isang araw, ipinatawag si Akiyo sa Matsuyama para sa usaping negosyo. Sa kabila ng pagkasabik niya, nalungkot rin siyang iwan ng kanyang asawa at anak. Huwag ka lang malungkot, mahal ko. Babalik din naman ako agad. Habang wala ako, alagaan mo mabuti ang ating anak. Magiging ayos lang kami. Mas alagaan mo ang sarili mo. Nakangiti lang ang anak nilang si Junka na walang alam na aalis na pala ang kanyang ama. Akala niya pupunta lang ang kanyang ama sa kabilang nayon. Pero hindi niya alam, malayong lugar pala ang pupuntahan nito. Ama, bibilan niyo po ba ako ng pasalubong? Magiging mabait po ako habang wala kayo. Sige na po. Oo, sige, walang problema. O sige na, Jun. Magpaalam ka na ngayon sa iyong ama. Apo. Ngayong wala na ang iyong ama, tayo muna ang bahala sa lahat. Napabuntong hininga siya at nagdasal para sa kaligtasan ng asawa. Pagkatapos niyang magdasal, panandalian niyang tinitigan ang muka ng kanyang anak. At mas lalo niya itong minahal ng lubos. Apo, ina. Pagbalik po ni Ama, siguradong magiging masaya tayo ulit. Naging mahirap ang mga sumunod ng mga linggo. Naghabi si Sakura ng mga damit para sa taglamig. Tinuturuan niya magbasa si Junka at sa kabila nito'y nakakapaglaro pa rin silang dalawang mag-ina. Naaaliw siya sa mga gawaing bahay sa mga panahong nag-iisa siya at wala ang kanyang asawa. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos na ni Akiyo ang trabaho niya at umuwi siya may pasalubong sa kanyang anak na tulad ng ipinangako niya rito. May sorpresa ako sa iyo, anak. Binibigay ko to sa iyo dahil sa pag-aalaga mo sa bahay at sa iyong ina. Salamat po, Ama. Wow, napakaganda po ng manikang ito, Ama. Nakakatuwa naman. Aba, anak. Alam ko kung sino ang nagturo sa inyan. Kamusta ka, mahal ko? Nalungkot ako nung wala ka. Binuksan ni Akiyo ang isang bamboo basket at inabot sa asawa niya ang isang kahon na gawa sa kahoy. At para naman ito sa'yo. Nakita ni Sakura ang isang metal na mayawakan. Maliwanag at makintab ang bagay na ito gaya ng tubig. Napatingin siya sa makintab na salaming ito. Sino ang magandang babaeng ito? Ano itong binibigay mo sa akin, mahal ko? Mukha mo lang ang nakikita mo. Salamin ang tawag dyan. Ang sino mang titingin sa salaming ito, makikita nila ang kanilang refleksyon. Mayroong sinaunang kasabihan. Kung ang espada ang kaluluwa ng samurai, salamin naman ang kaluluwa ng isang babae. Manghang-mangha si Sakura sa konsepto ng salaming ito. Ayon sa tradisyon, ang salamin ng babae ay karugtong ng kanyang puso. Kung pananatilihin niya itong makintab at maganda, ganon din kadalisay ang puso niya. Gamitin mo yan sa tama, mahal ko. Kung sumisimbolo ang salaming ito sa aking kaluluwa, talagang pahahalagahan ko ito. Buong pusong tinanggap ni Sakura ang regalo at dahan-dahang ibinalik ang salamin sa loob ng kahon. Itinabi niya ito. Lumipas ang panahon ng payapa. 16 na taon na si Junka. Makakapagpahinga na rin ang kanyang ina habang siya na mismo ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Laging naaalala ni Akiyo ang asawa niya kay Junka nung bagong kasal pa lamang silang dalawa. Dahil sa kahawig nito si Sakura. Yun nga lang, walang kahit sino nagtatagal sa mundong ito. Isang araw nagkaroon ng malubhang sakit si Sakura. Noong una, akala nila lagnat lang ito. Pero mas lumala ito. Hindi na maililigtas ang buhay niya. Hindi iniwan ni Junka ang kanyang ina. Lagi lang siyang nasa tabi nito. Pero isang araw, Nako, anak ko.
Kapag nawala na ako, ipangako mong aalagaan mo ang iyong ama at maging isang mabait kang anak. Pilit na itinatago ni Junka ang sakit na nararamdaman sa pamamagitan ng ngiti. Ina, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magpahinga na po kayo para gumaling kayo agad, Ina. Pero malapit na talaga akong mawala. Sandali, may bibigay ako sa'yo. Hinawi ni Sakura ang unan niya at kinuha niya sa ilalim nito ang kahon. Iyon nga ang salamin. Ang salamin na ibinigay ni Akio sa kanya ilang taon na ang lumipas. Binigay ito ng iyong ama bilang regalo. Tinatawag itong salamin. Kapag wala na ako at gusto mo akong makita, tumingin ka lang sa salaming ito at bibisitahin kita. Kahit hindi man tayo mag-usap, pero makikita kita. Maiintindihan ko ang nararamdaman mo. Iyon ang mga salita niya bago mamaalam. Huwag! Ina! Labis ang kalungkutan ni na Akio at Junka. Hindi nila alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Matapos ang matinding pagluluksa nila, unti-unti na nilang natatanggap ang lahat ng mga nangyari. Pumasok na ulit sa trabaho si Akio, habang si Junka ay nasa bahay lang. Isang araw, mag-isa lang si Junka sa bahay at nagsimulang umulan. Mahal kong ina! Kahit umuulan pa at kahit malakas pa ang hangin, naaalala ko pa rin kayo. Iniisip ko pa ang mga alaala natin. Hindi pa rin mawala ang pagmamahal ni Junka para sa kanyang ina. Nalulungkot pa rin siya sa pagkawala nito at gustong-gusto niya itong makita. Nako, ano ba tong ginagawa ko? Munti ko nang makalimutan ang regalo. Nagkaroon ulit ng pag-asa si Junka na makita ang kanyang ina. Tumingin siya sa malinaw na salamin. At noon nga, totoo pala ang sinabi ng kanyang ina. Aba, oo nga. Totoo ngang kaluluwa ito ng aking ina. Alam niya kung gaano ako kalungkot. Gumagaan na ang pakiramdam ko. Dahil walang alam si Junka tungkol sa mga salamin, naniniwala siya na ang refleksyon ng kanyang ina ang nakikita niya. Kaya naman, mabilis na guminhawa ang pakiramdam niya. Tuwing umaga, bumabangon siya para gawin ang mga gawaing bahay. At tuwing gabi, bago siya matulog, kinukuha ni Junka ang salamin at tinitignan niya ang refleksyon niya rito. Matagal na panahon din ang lumipas, muling nag-asawa si Akio dahil na rin sa payo ng mga matatanda. Nasa pangangalaga na ngayon si Junka ng kanyang madrasa na si Hisa. Noong una, panatag at maayos ang takbo ng buhay nila. Naging masunurin at matyaga ang batang si Junka. Lagi niyang pinaalalahanan ng sarili kung paano siya tinuruan at pinalaki ng kanyang inang si Sakura. Tinanggap ni Junka na magsama sina Hisa at Akio. Minsan, nagrereklamo si Hisa sa pag-uugali ni Junka. Pero alam ni Akio na mangyayari ito. Umisip ng paraan ng madrasta para mapaalis si Junka sa bahay. Isang umaga, sinundan ni Hisa si Junka sa kwarto niya. At may nadiskubre siyang isang bagay na pwedeng ibintang sa dalaga. Pinuntahan niya ang asawa niya at nagpanggap na umiiyak. Pakiusap, hayaan mo muna akong umalis ngayon. Ano nangyari? Nasa panganib ang buhay ko at kailangan ko munang umalis. Mahal, sabihin mo sa akin, paano nasa panganib ang buhay mo? Sigurado akong kumuha siya ng litrato ko at ginagamit niya yun para isumpa ako. At sa tulong ng mahika, siyak na paalisin niya ako rito. Ganun ba? Alam ni Akio ang tungkol sa lumang pamahiing ito, kung paano gumawa ng isang imahe ng taong kinaiinisan nila at isusumpa ito araw-araw para mapahamak. Huwag ka nang umiyak, mahal. Kakausapin ko si Junka. Nakita ni Akio kung gaano kalungkot si Junka nitong mga nakaraang araw. Pinaghihinalaan at pinagdududahan ang lahat ng mabubuting ginagawa ni Junka. Hindi talaga siya tanggap ni Hisa. Nalulungkot siya. Bukod dito, ang pag-uugali ng madrasta niya ang nagpangulila sa kanya sa nanay niya. Tinitingnan niya ng paulit-ulit ang salamin para makita ang mukha ng kanyang ina. Iyon lang ang tanging nagpapagaan sa nararamdaman niya. Nakita ni Akio ang anak niya na nakaupo habang tinitingnan ng isang bagay. Dali-dali niya itinago ang salamin sa ilalim ng kanyang damit. Gulat na gulat si Junka sa kanyang ama. At takanta siya kung bakit pumasok ang kanyang ama sa loob ng kwarto niya. Ano yung tinatago mo sa damit mo? Ama!
Wala po. Kung ganun, totoo nga. Na sinumpa mo ang madrasta mo gamit ang larawan niya, di ba? Nalimutan mo na ba ang mga tinuro ko sa'yo? Kahit madrasta mo lang siya, dapat mo pa rin siyang sundin at maging tapat ka sa kanya. Kailan ka pa nagkaganito? Nagbago ka na nga, Junka. Sumagot ka! Huminto sa pagsasalita si Akiyo. Ama, hindi po. Hindi ko po yun magagawa sa inyo. Malinis po ang konsensya ko. Gumana ang plano ni Hisa. Tuluyan na nga nag-away si Akiyo at si Junka. Kung ganun, ano yung itinago mo sa damit mo? Junka, ilabas mo na yan! Nang tumaas ang boses ni Akiyo, natakot si Junka rito. Ito po ang tinatago ko. Yan ba ang salamin ng iyong ina? Itinatago mo ito hanggang ngayon? Bakit? Kaya sinabi ni Junka ang huling sinabi ng kanyang ina. Anong ibig mo sabihin? Paano mo nakikita ang kaluluwa ng iyong ina sa pamamagitan ng salaming ito? Totoo po talaga yon. Kung ayaw niyo po akong paniwalaan, tingnan niyo po mismo. At ipinakita niya sa kanyang ama ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Hay nako, anak ko. Niyakap ni Akiyo na maigpit ang kanyang anak. Nawala ang galit niya kay Junka dahil sa mga sinabi ng anak. Napakasama ako para pagdudaan ka, anak. Talagang kahawig mo ang iyong ina. Kaya pala tinitignan mo lagi ang sarili mong refleksyon hanggang ngayon. Nahihiya ako. Hindi ko alam na isa kang mabuting anak. Natural lang naman na kamuhian kita at akala ko ayaw mo sa akin bilang ina. At nung makita kong may tinitingnan kang isang bagay, akala ko maghihiganti ka. Patawarin mo ko. Simula sa araw na ito, mamahalin kitang parang sarili kong anak at sisikapin kong makabawi sa'yo, Iha. Uma, huwag na kayong umiyak. Naging maayos din ang pamilya nila. Napakabait talaga ng dalaga. Pinatawad niya agad ang kanyang madrasta at di ito nagtanim ng sama ng loob. Wala nang galit sa puso niya at minahal ito ng lubos.